So, you know Ozempic? So, yung famous na gamot na injection na most likely pinag-uusapan, diba? Talk of the town. Pag may pumayat dyan, nako, nag-i-inject yan. Kapag medyo nabawasan ng timbang, nag-i-inject yan. Diba? Laging ganun yung mindset. Okay? So, alam ba ninyo na merong bagong data na ang Ozempic pala ay may ibang effect? It slows down aging process. Ibig sabihin, nakakabata daw ang Ozempic. Nakakabata ang semaglutide. Ano ba talaga, kuya? So, yan ang pag-uusapan natin. Ang effect ng semaglutide injection sa katawan ninyo at kung ano-ano pa dapat na malaman ninyo tungkol sa semaglutide bago kayo mag-inject o bago mag-inject yung kasama mo sa bahay o yung mahal mo sa buhay. By the way, Dr. J po, isa akong internist and cardiologist. Marami tayong topics sa ating channel. Hanapin ninyo yung gusto ninyong topic. Kung ano yung tanong ng pasyente sa akin, ginagawa natin ng content. So, let's start. Kung ano ba talaga ang semaglutide. Quick review muna tayo. Ang semaglutide, so that's Ozempic, Wegovy, o Mounjaro. Ito pa ay GLP-1 agonist. So, ibig sabihin, kinokopya niya yung hormone na present sa ating mga bituka. Pag kinopya niya yan, anong sinasabi ng hormone na ito? Ang sabi ng hormone na ito, sinasabi niya sa brain mo na hindi ka magugutom. Busog ka. So, hindi ka maghahanap ng pagkain kahit meron ng fried chicken sa harap mo, may lechon sa kaliwa mo, hindi mo pa rin kakainin kasi hindi ka nagugutom. Yan ang sinasabi ng hormone na yan sa brain natin. At hindi lang yan. Yung hormone na yan, it slows your gastric emptying time. Pinapabagal niya ang galaw ng pagkain pababa ng stomach mo, palabas ng stomach. So, ibig sabihin, busog pa rin ang pakiramdam mo. So, isipin mo yun. Hindi ka na nagugutom, busog pa yung pakiramdam mo, ano na, papayat ka nga talaga, di ba? Pero, nagpapababa ito ng blood sugar. Kaya naman na-imbento ang gamot na ito because for the treatment of diabetes. However, nalaman nila na hindi lang pala blood sugar ang bumababa, pati pala timbang bumababa. Kaya yung dating heavyweight, nagiging middleweight. O, di ba? San ka pa niyan? Ginamot mo na yung diabetes, pinababa mo na yung blood sugar, at may bonus ka pang bumaba ang timbang. But wait, there's more. May catch pa dyan. May mga bagong pag-aaral na ang semaglutide injection pala ay nakakatulong din sa puso. In fact, sa isang study, 20% reduction ng cardiovascular events. So, mataas po yung 20%. So, yung binigyan ng semaglutide injection na diabetic, pumayat na, bumaba ang blood sugar, nabawasan pa yung komplikasyon sa puso. O, di ba? 3-in-1. So, parang kape lang, no? 3-in-1. So, yan po yung effect niya. So, napaka-promising ng gamot, di ba? Pero, may bago. Kakalabas lang, mainit-init pa. May isang article sa San Diego na naglabas na ang semaglutide pala ay it slows down aging process. So, merong isang study na napublish sa Nature Communications na binigyan ng semaglutide for 32 weeks at inaral nila yung epigenetic clock. At alam niyo ba ang resulta? Yung aging process ay bumabagal ng 9%.
So sabi na 9% lang naman. Konti lang yan, hindi yan ramdam. Sabi naman ng iba, Dok, kahit 1% pa yan, basta anti-aging, go ako dyan. So, they discovered na naapektuhan niya yung aging biology. So, bumabagal yung pag-edad ng ating cells. Okay? So, magandang balita yan. Hindi ka tatanda agad. And, ang kagandahan kasi niyan, maraming sakit ang age-related. So, may anti-aging effect na siya, and yung disease related to aging mas babagal din. So, magandang balita. So, go ba kayo dyan? So, ito po ay preliminary study pa lang. Ito ay randomized, maganda yan. Pero konti lang po ang subjects nila at short course pa lang sila, 32 weeks. So, kailangan pa natin ng mas madaming study para mapatunayan yung lumabas sa kanilang study. At ano-ano pa ba yung pwedeng epekto ng injection na yan, yung semaglutide? Number 1, true enough, nakakapayat. Pero, pati muscles mo mawawala. Nagkakaroon po ng muscle loss. Pag pumayat, pati po muscles umiimpis. So, importante po, pag kayo nag-inject, dapat meron kayong exercise. Exercise po, resistance training, para ma-maintain ninyo yung muscles kahit pumapayat kayo. Okay? Ang next na pwedeng effect pa ng semaglutide ay pwedeng bumaba yung blood sugar at pwede kang manghina. So, kaya dapat may kumakain din kayo at hindi kayo madedehydrate. Kasi nga, wala kayong ganang kumain, hindi ka nagugutom. Baka naman hindi ka na kumain ng 2 araw niyan, hindi po maganda yan. Magkakaroon kayo ng nutritional deficiency. So, ito yung mga epekto ng semaglutide kapag nag-inject ka. Another effect is rebound, weight gain. So, pag tinigil, nako, gaganahan ng kumain. Ayan na. Nakakadalawang plato na ng kanin. Ayan na. Naku, ayan na yung timbang. Bumalik na. So, may rebound po siya. Hindi siya yung pag in-inject mo. And then, tuloy-tuloy na. Hindi ka na mag-gain ng weight. Hindi ka na tataba. May rebound pa din po siya. Kasi, babalik na yung gana mong kumain. Okay? Next, ay yung long-term data. Wala pa po. Since bago lang yung drug, kailangan pa natin ng medyo mahabang data para mas makita natin yung efficacy, kung gaano ka-effective, at yung safety, gaano siya kaligtas. At syempre, isa sa epekto ay yung bulsa. Mabubutas ang bulsa mo. Kasi, sa totoo lang, may kamahalan po yung gamot. So, hindi siya basta-basta na mabibili mo sa budget meal, di ba? So, medyo kailangan mo mag-ipon. And then, pag-iipunan mo yung 3 months, 6 months na dose, which is isang pen, isang buwan. So, 6 na pen sa 6 months. Medyo madami-daming ipon. So, isa yan sa drawback ng gamot na ito. So, kayo na-try na ba ninyong gumamit ng semaglutide or Zempic? O yung kakilala ninyo o yung kaibigan ninyo? Ano ba ang nangyayari? Pumayat ba? So, yan po ang mga epekto at pwedeng magandang epekto yung pagbata o anti-aging. Pero aabangan pa natin yan. Marami pang data na papasok para dyan. So again, Dr. J po, or TikDoc, or Rick Jobs. Kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.